Magandang araw po. Ako po si Paring Amay Unjad tayo. Ito pong video na to, isang reaksyon lamang po sa isang vlogger na nagtatanong po tungkol sa video ni Dr. Ron na tungkol sa mga korupsyon sa ating pamahalaan or sa nangyayari sa COVID-19 na pandemic natin po ngayon dito sa Pilipinas at sa buong mundo na rin, sa buong kapuluan po ng ating mundo. So kalat na po ito at totoo, marami ng malaki ng damage po ito sa ekonomiya ng buong mundo at sa bawat bansa. So ito pong video na po ito ni Dr. Ron sa isang vlogger na plinin niya rin po sa kanyang vlog, na nagtatanong po siya sa video ni Dr. Ron na kung ang sabi niya, kung si Dr. Ron ba ay tama o may tama na po. Ipapakita ko mamaya sa inyo, kung ipi-play ko mamaya yung video na to at ating pag-isipan o suriin mabuti kung totoo po ba lahat ang mga sinabi ni Dr. Ron sa kanyang vlog. So ang tanong niya, kung may tama po ba ang mga sinasabi ni Dr. Ron sa kanyang sapantaha or kuro-kuro sa nangyayari sa ating pagharap sa ating pandemya na ito. So ang tanong po ulit, kung si Dr. Ron po ba may tama o may tama na po. So ang sa tingin ko po, ang pagkakasabi ni Dr. Ron na may mga doktor po, hindi po lahat po na doktor ang sinasabi ni Dr. Ron, hindi po siya galit sa mga doktor na gumagawa ng kanilang trabaho o sinumpaan na tungkulin na magligtas ng buhay, hindi manira ng buhay. So ang sabi ni Dr. Ron doon, may mga doktor na ang ginagawa, pag dinala ang kamag-anak mo sa ospital, kahit sakit na simpleng sakit lang or ibang sakit na hindi naman COVID, gustong ilibel o pinalilibel ng mga doktor, private man o public, upang mabigyan ng pundo ng malaki. So ang sinasabi, yung mahihirap o yung walang pera pumapayag para wala na silang magagastos sa paglabas man o paglabas ng patay nila sa ospital. So ito yung ginagawang pagkakataon o ginagawang paraan ng mga doktor sa private man o sa mga public hospital. So hindi lahat po na doktor may gumagawa nito. Mayroong nangyayari po talaga na ganon. So ganon po ang nangyayari sa kanyang expose. So totoo po ba ang sinasabi ni Dr. Ron sa kanyang expose? Sa aking pong palagay, totoo po ang nangyayari. So isang patunay po nito, nangyari mismo sa
aking pamilya, sa aking anak ng aking pamangkin. Nakasagsagan o kalagitnaan ng pandemic nung una, na dinala yung kanyang anak sa ospital, somewhere in Laguna. So dinala niya ron, public po ito na hospital sa Laguna. So dinala po niya, pagdala niya sa ospital, pinaantay sila ng matagal. Ngayon, nung may lumapit daw po sa kanya, hindi daw po maasikaso yung kanyang anak, na siguro wala, mga 8 months pa lang po ang bata. So ang sakit lang po nito, nagkonvulsyon. So nangitim yung bata. So nangyari, nung mayroong lumapit sa kanila na attendant o nurse ng isang ospital na to, inalok po sila na i-label lang daw sa COVID para mapasok sa emergency room ang bata. So ang nangyari, hindi po pumayag yung aking pamangkin. Mabuti na lang hindi po pumayag, at nag-request na lang na ilipat sa Maynila ang bata. Mabuti na lang po, ang pinaglipatan na ospital somewhere in Maynila, public din po. Yung doktor doon, talagang ginawa niya po ang kanyang sinumpang tungkulin. Kanyang inexamine maigi, at nung napatunayan na hindi naman talaga COVID ang sakit ng bata, ay inadmit po ang bata. So kung ang tanong, totoo po ba nangyayari sa mga ospital natin po? Totoo po, may nangyayari po. Hindi lang po lahat, pero itong kontrobersyal o binunyag ni Dr. Ron ay totoong nangyayari. So dapat hindi dapat to titingnan ng negative ng iba, bagkos dapat titingnan itong positive. At saka sa ating mahal na Pangulo, si President Rodrigo Duterte, sana po maaksyonan o mapaimbestigahan yung nangyayari sa ating mga ospital, na totoo naman na nangyayari po sa buong Pilipinas po ito. Hindi lang po dito sa Luzon, hindi lang po kung saan dako ng Pilipinas. Buong Pilipinas po nangyayari po ito. So ito po ay ginagamit po nila ang pundo ng PhilHealth. Natuto naman na sinabi ni Dr. Ron na kapag COVID ka, PhilHealth ang nagbabayad. So ang sabi nga niya, naungkat niya ang kontrobersyal o pangungurakot ng PhilHealth dati sa ating sa pundo ng gobyerno, sa PhilHealth. So at saka ito, totoo po ito. At saka nagkaroon pa rin ng isang kontrobersyal, na di po ba yung mga OFW gustong dagdagan yung kawawang OFW ng contribution nila sa PhilHealth. Di po ba pinaimbestigahan ni President Rodrigo Duterte ito? At saka nung napatunayan ay hinold muna ito na ipatupad. So kawawa naman po ang mga OFW po natin, na dapat sa pamilya nila mapupunta yung karagdagang pambayad sana sa PhilHealth. Salamat naman po sa kagandaang loob ng ating presidente. At saka yung kanyang layunin talaga ni Presidente Tatay Digong, ang layunin naman talaga niya, ang magandang layunin niya po, talagang maganda naman po talaga ang layunin ng ating presidente. Nawakasan ang korupsyon. At saka lahat naman ng nababalitaan niyang may korupsyon ay kanya namang pinaiimbestigahan. Ito po ang patunay na
may korupsyon sa local man na pamahalaan o nasyonal. Ito po yung mga taong ang layunin nito, sirain lamang ang magandang layunin ng ating gobyerno na yun nga ang pinatutupad ni ating mahal na Pangulo. So dapat mawakasan po ito. Sa ating nangyayari na mga korupsyon sa ating sangay na gobyerno. Ito po yung layunin ng mga taong ito na gustong sirain ang magandang record ni Pangulong Duterte at sa mga nakaupo din pong na talagang gumagawa ng kanilang trabaho at ang layunin po ay mapabuti ang mamamayang Pilipino. Ito pong mga taong ito na gustong manira, ito po yung gustong ipabagsak yung gobyerno nating pangkasalukuyan na magandang layunin ng ating gobyerno ni President Rodrigo Duterte. So hindi natin alam kung sa kumpanya mayroong company mafia, sa gobyerno naman mayroon din po. Mayroon din sindikato dyan na ang layunin sirain at pabagsakin ang ating gobyerno at ipalabas na masama ang ating Pangulo. At makaupo na naman ang mga oligarchs at saka mga pinuno na pansarili lang po ang layunin at ginagamit po sila ng mga yun nga, yung sa government mafia po na talagang layunin lang naman pabagsakin ang gobyerno, papalabasin na masama ang ating gobyerno na walang ginagawa. So kasama po ito sa political issue ito. Kung titingnan natin, isa ito sa political issue na ginagamit sila ng kung ano man, mafia man o sindikato ng gobyerno na sirain yung ating Pangulo. Hindi lang ito nangyayari sa ngayon, hindi lang nangyayari kay President Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay nangyari na po. Unang-una nangyari na po ito sa ating butihing dating Pangulong Ferdinand Marcos na pinagkaisahan siya ng mga oligarchs, mga mafia po ng government mafia po, mga opisyalis na ginagamit po ng sindikato na pinalalabas na masama ang gobyerno na namumuno. So sa panahon ni Pangulong Marcos, nagtagumpay po sila, napabagsak po nila ito. So pangalawa, example ng pangalawa na ganun ang ginagawa ng mga ewan ko kung mga devil o satanic mga ito, mga satanic ata itong mga official na to, o yung mga gustong umupo na sadyang sariling bulsa lang naman nila o sariling interes ang kanilang iniisip. Hindi nila iniisip yung mamamayang Pilipino. Walang pagmamahal sa bayan po yung mga taong ganito. So umpisa natin doon sa kagalang-galang na dating Pangulong Marcos. Ito po ay nadali ng gobyerno mafia. Pinagtulong-tulungan po siya ng media, pinagtulong-tulungan ng mga opisyalis din po, ng mga militar o mga pulis din po, na sadyang sinira po siya, na sa totoo lang maganda naman po ang layunin ni dating Pangulong Marcos. Na nangyayari, hindi niya po alam na nangyayari na sa baba
nangyayari na po sa baba yung pang-aabuso sa taong Pilipino. Pero hindi niya po gusto yan. Ang gumagawa po niyan, gustong mang-agaw sa kapangyarihan. Gustong agawin ang kapangyarihan at sila na magkamkam ng mga kayamanan ng buong Pilipinas. Kung sino man sila, alam na nila yan. At nung umupo ang ating Pangulong Cory Aquino, na ang sabi nila, magbabago daw ang buhay ng Pilipino. Hindi rin nagbago kasi. Ang nangyari, kung sinong nakaupo dun sa baba ni Marcos, yun din ang nakaupo dun sa nagpalit kay Pangulong Marcos. So hanggang ngayon, nangyayari po yan. Mayroon pa rin po tayong government mafia. Yung kung sabihin po natin na totoo po bang may korupsyon? Yun nga ang tanong, totoo po ba? May tama po ba? O tama po ba si Dr. Ron? Nangyayari po ba talaga sa gobyerno natin? Nangyayari po, hindi lang alam ng ating presidente o yung matitino nating mga namumuno sa gobyerno. Hindi po nila alam yun. Dahil ginagawa yan ng mga sindikato sa gobyerno at yung pansariling interes. Sariling interes po at saka gustong sila lang po ang makikinabang sa kayamanan po ng ating gobyerno. Imbis na mapupunta sa taong bayan, napupunta po sa bulsa nila. At saka gusto nila naman sila lang aangat, hindi po yung taong bayan. Yan po, hindi lang po si Pangulong Marcos. Lahat ng gustong makabansa na Pangulo, sinisira po nila. Katulad din ni Pangulong Joseph Estrada na hindi natapos po ang kanyang panunungkulan. Dahil ganun din po, dinali din po siya ng sindikato sa gobyerno, dinali din po siya ng mafia sa gobyerno. Kaya po, ito po yung ito pong sinasabi, may korupsyon. Nangyayari po ba na ang sinasabi ni Dr. Ron, nangyayari po, dapat po mapa-imbestigan ito. At saka yung mga nangaaway po sa kanya, dapat po tingnan nyo po muna kung totoo po ba na nangyayari. Lahat po na kuha natin kasi yung nangyayari po, ang isa pang tanong pala doon, isang pang tanong, pandemic po ba daw ang pandemic natin? Kung titingnan po natin, pandemic naman po talaga. Kasi ito po, nagsimula sa China. Gawa po ito ng mga scientist sa mga laboratorio na virus po to nagawa ng tao, man-made kumbaga. Ito po ay isang worldwide syndicate or worldwide mafia na nagtulong-tulong po yung ibang mga bansa. Hindi lang po natin alam kung sino-sinong bansa. Tulad na lang po ngayon sa unang wave po ng COVID-19. Di po ba nanggaling sa China, sa Wuhan? O bakit ngayon, bakit may UK bayran po tayo? Ibig sabihin, may ibang bansa pa nakakunay-bans itong China na to. Ito ay gawa ng satanic or demonyo. Ang layunin po nito ay pabagsakin ang ekonomiya ng buong mundo. Pabagsakin ang mga ekonomiya ng kalaban nilang bansa. Ito ay, kung titingnan nyo, ito po ay nangyayari sa atin ay Cold War.
dinaan po tayo ng Cold War para hindi natin maramdaman na unti-unti nang pinapatay ang mga tao sa mundo at unti-unti nang pinagugutuman lahat ng tao sa mundo. Yun naman ang gusto ng mga satanik eh. Yun naman po ang gusto ng manakop. Gustong maghari sa buong mundo. So, ang gustong maghari niyan kundi demonyo po, satanik po. Diyan po magsisimula yung Cold War. Tulad ngayon, tayo nagdedebate kung ano ba ang tama diyan sa pandemic na to. Ito ang layunin nila, pag-away-awayin po tayo. At palagay ko naging successful po sila sa kanilang layunin na to. So dapat habang maaga pa at may pagkakataon pa po tayo, dapat natin po itong labanan at putulin po ito. At kung ano man ang gusto ng gobyerno natin at sa palagay natin na ikabubuti naman ng ating bansa, maaari po tayong sumunod sa gobyerno. Totoo po, nangyayari po, may pandemic po tayo. At totoo po, pandemic po yan. Pandemic po yan ng mga satanik. Yan po. Yun lang po ang aking opinion sa nangyayari po sa buong mundo at sa bansa natin. Yung tanong na tama po ba si Dr. Ron sa ginagawa, kasi nangyayari po, maraming nagbabasa kanya na may totoo naman po ang sinasabi niya. Dapat bigyan pansin ito ng ating gobyerno. Bigyan pansin ni kagalang-galang na Pangulong Rodrigo Duterte. Tatay Digong, maaari po bang pakibigyan ng pansin ito? Ito po nangyayari po talaga sa buong kapuluan ng Pilipinas. Hindi po ako galit sa gobyerno, hindi po ako galit sa mga doktor na gumagawa ng kanilang tungkulin. Tulad din po ng sabi ni Dr. Ron, hindi siya galit sa mga taong gumagawa ng mabuti at gumagawa ng kanilang tungkulin talaga. Galit po ako dyan sa mga taong gumagawa ng hindi maganda o pangungurakot na para dapat sa ating mamamayan at para sa ikabubuti ng ating gobyerno. Maraming salamat po.